Makikita ang nakasulat na salitang Shaolin sa gitna ng palatandaan, na may malalaking guhit, habang ang liham ay nagniningning sa ilalim ng malambot na liwanag. Nakatayo sila sa malawak na lupang harap ng malaking pintuan ng Shaolin Temple. Ipinaalam ni Jonggak sa kanila na hindi na kailangang mag-alala patungkol sa young leader. Ibinahagi pa niya na ang posisyon ng elder ang pinakamataas at pinakamatandang antas sa buong templo, at ang nakatayo rito ay walang anumang pagkiling o masamang pananaw sa sinuman, anuman ang pinagmulan at sining na kanilang pinagsanay. Humarap si Gugo kay Jonggak, at ibinahagi niya na ang mga matatanda ng Righteous Divine Martial Duo ay lubos na iginagalang hindi lamang ng mga tagapagsanay ng demonic faction, kundi pati na rin ng buong unorthodox Murm. Idinugtong pa niya na ang ganitong paggalang ay hindi lamang nakabatay sa kanilang kahusayan sa sining ng pakikipaglaban, kundi higit sa lahat ay dahil sa kilalang kabutihan at katapatan ng kanilang pagkatao. Sinabi ni Gugo na narinig niya ang kwento tungkol kay Arhat Fist God, na itinuturing itong parang buhay na Buddha, sapagkat hindi kailanman gumamit ng nakamamatay na galaw at pamamaraan kahit sa mga pinakamasasama at pinakamasamang tao. Dahil dito, wala na siyang anumang pag-aalala at takot. Dahan-daang nagtaas si Jonggak sa kanyang kamay sa tapat ng dibdib bilang tanda ng paggalang, bumigkas siya ng Amitabha, at nagpasalamat kay Gugo dahil sa pag-unawa at pagtitiwala nito sa kanila. Lumingon ng bahagya si Gugo kay Dangpil, habang bakas sa kanyang mukha ang pagkalito at pagtataka. Sa likuran niya si Jonggak na kapwa nakatingin din sa kanya, tila naghihintay ng kanyang sasabihin at pagtugon sa bagong impormasyong ibinahagi. Tumangala lamang si Dangpil sa kalangitan, habang nababalot ng kulay rosas at lila ng dapit hapon, habang dahan-daang binibigkas ni Gugo ang pangalan ni Dangpil bilang Guard Maria. Muling tinawag ni Gugo nang mas malakas ang pangalan ni Dangpil bilang Guard Ma, agad na napalingon si Dangpil sa kanyang likuran sa pagkagulat. Sinabi ni Gugo na nakita niya si Dangpil na tila nawawala sa kanyang sarili kaya agad niyang tinanong kung ayos lang ba ito at kung ano ang malalim na iniisip at pinag-iisipan nito ng matagal. Hindi agad tumugon si Dangpil sa sinabi ni Gugo sa kanya, na natili lamang siyang tahimik, habang nakatingin sa kanyang harapan. Dahan-daang ibinahagi ni Dangpil ang kanyang pinag-iisipan, ibinunyag niya na ang kanyang isip ay abala sa paghahanap ng paraan upang pabagsakin at mapasuko ang Shaolin Temple, pati na rin ang pagtuklas sa anumang kahinaan at puwang na maaaring samantalahin ng samahan. Sabay na lumingon at nagulat sina Jonggak at Gugo, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat, habang kapwa na hindi makapaniwala sa biglaang at nakapangangilabot na pahayag na narinig nila. Ipinahayag ni Dangpil na siya ay ang tapat na tagapagbantay at guard ng young leader, at ibinahagi ang kanyang matinding paninindigan, kung sakaling may mangyaring masama sa kanyang pinaglilangkuran, papatayin niya ang lahat ng sinumang humawak ng sandata at gumamit ng espada laban dito, at pagkatapos ay wawasakin na rin niya ang kanilang sariling buhay. Tinitigan ng malalim ni Gugo si Dangpil, na puno siya ng pagkaunawa at bigat ng katotohanan, sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang matagalang hidwaan at ugnayan sa pagitan ng dalawang magkalabang factions na tumagal ng ilang daang taon ay hindi madaling mapapawi at mababago ng gawa ng iisang tao lamang, dahil dito, nagpasya siyang lalo pang maging mapagmatsyag at hindi magpapabaya sa kanyang pagbabantay. Lumipat ang tagpo sa Demonic God Place, sa loob ng silid ay nakapatong ang isang matangkad na sisidlan na may nakadikit na tatak ng demonyo, kasama ang isang mangkok. Ibinalita ni Yosong nang may matinding pag-aalala at pagmamadali sa Demon Lord na mayroong seryosong suliranin, sapagkat ang young leader ay kasalukuyang nasa loob mismo ng Shaolin Temple. Gayunpaman, nanatiling kalmado at walang pagbabago ang damdamin ng Demon Lord, at ipinahayag na batid na niya ang ganitong pangyayari. Sinabi ng Demon Lord na si Sorayang mismo ang nakipagkita sa mungheng na si Joksong, sa pagbanggit ng pangalang iyon. Nagpakita ng pagkalito si Yosong at nagtanong kung sino nga ba ang tinutukoy na si Joksong, dahil hindi niya ito kilala at narinig pa noon. Habang hawak niya ang mangkok, at nagpapaliwanag, ibinahagi ng Demon Lord na si Joksong ay walang iba kundi ang Arhat Fist God, ang mungheng kilala sa buong lupain dahil sa pambihirang husay at galing nito sa pakikipaglaban. Nakatitig si Yosong sa Demon Lord, habang namumuo ang pawis sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang binanggit sa kanyang isipan ang pangalang The Fist God Joksong, tila unti-unting bumabalik sa kanya ang mga lumang kwento at alamat tungkol sa taong iyon. Sa kanyang isipan, naalala niya na noong nakaraang henerasyon,
ang buong templo ng Shaolin ay lumikha ng natatangi at espesyal na posisyong tinatawag na Martial Buddhist Supreme Elder ng tanging para lamang sa kanya. Siya ay itinuturing na isa sa mga hindi matatalong mandirigma, at kapantay lamang ng kanyang husay at karunungan ang iginagalang na si Venerable Hyun Chun. Mula sa sisidlan ay dahan daw ang ibinuhos ang likido patungo sa mangkok, habang ang tunog ng pagdaloy ay umalangaw-ngaw sa tahimik na silid. Ibinahagi ng Demon Lord na kaya niyang makita at unawain ang tunay na kalikasan at nakatagong katotohanan sa likod ng demonic chi na ginagamit ni Sorayang. Napagtanto rin niya na ang matandang mongheng iyon ay tila may natutunan at natuklasang bagong kaalaman. Hindi na ito ang dating kilala, 30 taon na rin ang nakalilipas, at may malaking pagbabago sa kanyang pagkatao at kakayahan. Nagpahayag si Yosong na huli na upang magpadala pa ng mga sundalo at puwersa sa lugar. Ngunit mahinahong sumagot ang Demon Lord na hindi na kailangan pang gumawa ng ganitong hakbang. Agad na naman nagtanong si Yosong kung ano ang dahilan ng ganitong desisyon. Nagpahayag ang demon na ang mongheng si Joksong ay may likas na malambot at maawadyang kalooban, lalo na kapag nalaman nitong si Sorayang ay kanyang sariling disciples. Dahil dito, tiyak siyang hindi gagawa ng anumang paraan upang saktan at ipahamak si Sorayang. Lumingon ng bahagya si Yosong at sandaling nanahimik, habang pinag-iisipan ang sinabi ng Demon Lord. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya ng may pagkamangha kung nakilala na at nakausap na ba ng Demon Lord ang Fist God noon pa man. Dahan daw ang sinabi ng Demon Lord na ang pagkikita nila ay nangyari na, matagal na panahon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay muling nagtanong si Yosong kung ano ang naging karanasan at pakiramdam noong nagkita sila noon. Ibinahagi ng Demon Lord na ang naging karanasan niya noon ay lubos na nakakagulat at hindi niya malilimutan. Ang lakas, karunungan, at kakaibang presensya ni Joksong ay labis na tumatak sa kanyang isipan hanggang sa ngayon. Ibinahagi niya ang kanyang nakaraan, na kahit ano pa man ang likas niyang kakayahan, siya ay labis na mapagmataas ng sarili noong panahong iyon. Araw-araw siyang lalong nag-aalab sa pagnanais na itaas ang divine cult hanggang sa pinakamataas na antas, at hindi kailanman nag-alinlangan sa kanyang paniniwalang siya na ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Inidugtong pa niya na ang matandang mongheng ito ang siyang tanging nakapagpabago at nakapagpagibas sa kanyang dating matigas at hindi matitinag na tiwala sa sarili. Ang pagkikita nila ang nagpakita sa kanya na mayroon pa palang higit na nakahihigit sa kanya, at na hindi niya pa lubusang nauunawaan ang tunay na lawak ng lakas at karunungan ng mundo. Nakatayo ng matayog ang gusali ng demonic god place, habang ang buong istruktura ay nababalot ng mainit na kulay kahel at ginto mula sa liwanag ng paglubog ng araw. Sa balkonahe ng demonic god place, sa harap ni Yosong ay nakatayo ang Demon Lord. Ibinahagi ng Demon Lord na noong panahong iyon ay bata pa siya at kulang pa sa karanasan at pag-unawa sa tunay na takbo ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit siya naging labis na mapagmataas ng sarili noon. Ipinahayag niya na bagaman nasaktan at nabawasan ang kanyang pagmamataas nang makilala ang matandang monghe. Kasabay nito ay tila lumipad at lalong nag-alab ang kanyang diwa at pagnanais. Idinugtong pa niya na labis siyang naghangad na makipaglaban sa matandang iyon upang patunayan sa lahat at lalo na sa kanyang sarili na higit siyang mahusay at mas malakas kaysa rito. Lumingon ng bahagya si Yosong at baka sa kanyang mukha ang matinding pagka-interes sa sinabi ng Demon Lord. Nagtanong siya ng may pag-usisa kung sa huli ay nagkaroon nga ba sila ng pagkakataong magharap at maglaban. Ipinaliwanag ng Demon Lord na ang sinabi ng matandang monghe, umano ay natakot ito kaya't pinili na lamang na umatras at huwag nang ituloy ang hamon. Tahimik na nakinig si Yosong, at pagkatapos ay nagpahayag siya ng kanyang pag-unawa sa narinig. Nakatitig ang Demon Lord sa malayo at bagaman una niyang tinawag na hanggal ang matanda. Pagkatapos ay tapat niyang inamin na sa katotohanan ay mas mahina pa siya kumpara rito. Idinugtong pa niya na ang akala ng matanda na siya ay natakot, ngunit ang totoo ay lumayo lamang siya. Ito ay paraan lamang upang hindi mabawasan ang kanyang pagmamataas. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Yosong at namamangha ng lubos sa kanyang narinig, na tila hindi agad makapaniwala sa katotohanang ibinahagi ng Demon Lord. Nagtanong ang Demon Lord kung nagulat ba si Yosong, at dahan daw ang inamin ni Yosong na oo, talagang nagulat siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Demon Lord na ang lahat ng iyon ay may katuturan, dahil noong panahong iyon ay nasa edad 40 pa lamang siya. Samantalang ang matandang monghe ay lagpas na sa 70 taong gulang. Idinugtong pa niya na para sa mga nakapasok na at nakasilip na sa Ultimate Realm, ang paglipas ng panahon ay hindi nagdudulot ng paghina at pagkabulok. Sa halip,
nagdadala ito ng mas malalim na karanasan at mas ganap na pagpapabuti sa kanilang kakayahan at pagkatao. Ipinahayag ng Demon Lord nang may katiyakan na tiyak siyang magtatagumpay kung magiging laban iyon hanggang sa kamatayan, habang nakinig ng mabuti si Yosong, at pagkatapos ay nagpahayag na lubos siyang naniniwala at hindi nagdududa sa sinabi ng Demon Lord. Nakakatitig sa malayo ang Demon Lord, habang patuloy na nagpapaliwanag, ibinahagi niya na hindi ito dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at pagbabago sa gitna ng tunay na laban, kundi dahil sa kakaibang katangian ng matandang monghe, na kahit na umabot na rito sa pinakamataas na antas ng sining ng pakikipaglaban, nananatiling malambot at maawain ang kanyang puso, idinugtong pa niya na kahit sa sitwasyong buhay at kamatayan, hindi kailanman susubukan ng matanda na pumatay ng kapwa-tao. Sinabi ni Yosong na kahit alam pa man nila ang lahat ng ito ng maaga, hindi na kailangan pang magpadala ng anumang military forces at puwersa ng digmaan. Sumagot ang Demon Lord na bagaman minsan ay matigas at hindi nagpapasuko ang mga taga Shaolin, at minsan naman ay labis silang maawin, nananatili pa rin ang Shaolin, ang templo na may sariling pagkakakilanlan at prinsipyo. Pagkatapos ay ipinahayag niya na hindi siya labis na nagugustuhan ng mga ito, ngunit hanggat buhay ang matandang monghe, hindi magiging marumi at masama ang pag-uugali at pamamalakad ng buong templo. Sinabi pa ng Demon Lord na ang tunay na problema ay hindi pa natatapos. Ang tunay na suliranin ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari kapag wala na ang matandang nag-iingat sa templo. Ipinahayag ng Demon Lord na ang buong kalalabasan ay nakasalalay sa dalawang mahalagang bagay, ang pananaw at pagtingin ng monghe kay Sorayang, at kung gaano ka Jose mapapaniwala at mapapaintindi ni Sorayang ang matandang monghe sa kanyang layunin. Ipinahayag pa niya na sa huli, ito lamang ang magiging pinakamahalagang punto na magtatakda ng lahat ng mangyayari. Sa isipan ni Sorayang, ipinapaliwanag niya na ang Dark Shadow Chi ay itinuturing na isang absolute divine art, isang sining na nabuo mula sa pinakalihim at pinakamahalagang pamamaraan ng 9 sects, martial arts. Inidugtong pa niya na sa pagbuo at paggamit ng Dark Shadow Chi, ang mga pamamaraan at martial arts na nagmula mismo sa Shaolin ang siyang pinakamalaki at pinakamadalas na naging bahagi nito. Ipinahayag niya na ang Dark Shadow Chi ang naging pangunahing dahilan at tulong upang makamit niya ang tanyag at kinatatakutang pamagat bilang Assassin King. Sinabi niya na ang parehong sining din ang naging daan upang maangkin niya ang kanyang posisyon bilang young leader of the Divine Cult. Pagkatapos ay idinugtong pa niya ang isang mahalagang katotohanan. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang orihinal na Dark Shadow Chi ay halos tuluyan ng naglaho at nagbago, hanggang sa naging bahagi na ito ng 9 Depths Demonic Arts. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha sa kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pagtatanong kung pamilyar ba at alam ni Joksong ang tungkol sa Dark Shadow Chi. Matapos ang maikling sandali ng katahimikan, dahan-daw ang inamin ni Joksong na oo, kilala at pamilyar siya sa Dark Shadow Chi. Nakaupo si Sorayang, habang dahan-daw ang itinataas ang mangkok na hawak patungo sa kanyang bibig. Nagtanong siya kay Joksong tungkol sa Dark Shadow Chi, at kung ano ang naging pananaw at karanasan nito ukol sa Dark Shadow Chi. Tumingin ng seryoso si Joksong kay Sorayang bago siya magsalita, ibinahagi niya na labis siyang namangha sa Dark Shadow Chi, at bagaman may mga pagkakataong nakita niya ang mga kahinaan nito, alam niyang walang sining ng pakikipaglaban ang perpekto at bawat isa ay may sariling kakulangan. Idinugtong pa niya na ang Dark Shadow Chi ay isang kapangyarihang nabuo at pinatibay sa pamamagitan ng pagpatay, ngunit hindi may kakailan na ang Assassin King na lumikha nito ay tunay na may heavenly talent at pambihirang galing at likas na kakayahan na bihirang taglayin ng iba. Sinabi niya ang kanyang tunay na layunin, nais niyang magbigay ng payo sa lumikha ng Dark Shadow Chi dahil naniniwala siyang may kakayahan pa itong baguhin ang kanyang landas at piliin ang mas mabuting paraan. Pagkatapos ay tumahimik lamang si Sorayang sandali. Sa tanawin ng matayog at batong bundok na bumabalot sa kulay kahel ng dapit hapon, muling nagsalita si Joksong. Ipinahayag niya ang kanyang pagtataka at direktang nagtanong kung bakit nakakakita siya ng mga bakas at katangian ng Dark Shadow Chi sa demonyong sining na ginagamit ni Sorayang. Sumagot naman si Sorayang na kahit ipaliwanag pa niya ay hindi naman ito maniniwala, ngunit iginiit ni Joksong na ang tanging hangad lamang niya ay isang tapat at totoo na sagot mula rito. Sumagot si Sorayang nang may mabigat na damdamin na ang orihinal na may-ari at lumikha ng Dark Shadow Chi na sining ng pakikipaglaban ay wala na sa mundo at pumanaw na. Ipinahayag ni Joksong ng mahinahon na batid na niya ang katotohanan iyon mula pa noong una.
Ibinahagi ni Sorayang na pagkatapos pumanaw ang orihinal na lumikha, ang Dark Shadow Chi na sining ay napunta sa kanyang pag-aari. Idinugtong pa niya na ginamit niya ito bilang pundasyon upang likhain at paunlarin ang sarili niyang pamamaraan ng pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi nito nakuha ang nais ni Jok Song, ipinahayag niya na hindi iyon ang sagot na kanyang inaasahan at hinahanap. Habang dahan daw ang ibinuhos ni Sorayang ang inumin mula sa sisidlan patungo sa mangkok, sinabi niya na wala na siyang ibang maipapaliwanag pa. Sinabi na lamang niyang nakatagpo niya ito nang hindi sinasadya. At ito ang nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon, pagkatapos ay ipinahayag niyang nais naman niyang magtanong kay Jok Song sa halip. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagtataka kung paano nagkaroon ng kaalaman si Jok Song tungkol sa Dark Shadow Chi, dahil bagaman ito ay nabuo mula sa Absolute Martial Arts ng 9 sects, matagal na itong nawala sa paghawak at pag-alala ng mga nasabing samahan. Idinugtong pa niya na labis itong hindi makatwiran at mahirap paniwalaan na mayroon pang nakakaalam nito, lalo na ng isang taong hindi dapat kabilang sa mga nakakaalam ng ganitong lihim. Ipinahayag ni Jok Song na ang tanging hangad lamang niya ay ang tapat na sagot sa kanyang unang tanong, at hindi ang pagpapalit ng paksa at pagtugon sa ibang katanungan. Dahil dito, nagtanong si Sorayang kung hindi ba siya sisigot sa kanyang inihandang katanungan. Habang dahan daw ang itinaas ni Jok Song ang kanyang mangkok patungo sa kanyang bibig, tila nag-iisip ng malalim bago magsalita. Ipinahayag niya na sa kanyang palagay ay walang mabuting maidudulot ang labis na pag-alam sa mga bagay na hindi naman dapat malaman. Isinara muna ni Sorayang ang kanyang mga mata at bahagyang ibinuka ang bibig bago magsalita, habang mahigpit niyang hawak ang kanyang sariling mangkok. Iminungkahi niyang itigil na muna nila ang nasabing usapin at huwag na itong palawakin pa. Idinugtong pa niya na ang mga itinanong nila sa isa't isa ay pawang mga bagay na sadyang napakaselan at mahirap talakayin. Alam niyang nagtanong siya ng bagay na hindi madaling ibahagi, at nararamdaman din niyang ganoon din ang ginawa ni Jok Song sa kanya. Sa likuran nila ay makikita ang mga nakatayong mamatiyog na mga batong bundok, habang sa kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at lila ng dapit hapon, at ang mga hamog ay dahan-daang bumababa mula sa matarik na bangin. Ipinahayag ni Jok Song na labis siyang namangha dahil nagtagumpay si Lee Cheon-sang na magpalaki at magturo ng isang disciples na kahawig niya mismo sa galing at katangian. Pagkatapos ay tinitigan niya ng seryoso si Sorayang at nagtanong ng may pagkadismaya kung bakit tila puno ng kasamaan at maling pag-iisip ang logika at pananaw ni Sorayang. Nagulat at bahagyang nalito si Sorayang nang marinig ang sinabi ni Jok En, kaya't nagtanong siya kung bakit niya nasabing masama ang kanyang ginawa. Tinitigan siya ng diretsyo ni Jok Song at ipinaliwanag na ang paraan ng paghubog niya sa sining ay ayon lamang sa kanyang sariling kagustuhan at walang alinlangan, kaya't hindi may kakailan na talagang may bahid ito ng kasamaan. Dahan daw ang ibinaba ni Sorayang ang kanyang sariling mangkok sa ibabaw ng mesa. Ipinahayag niya na si Jok Song ay hindi na kailangang mag-alala patungkol sa bagay na iyon. Nagpakita naman ng muling pagtataka si John Pyong at inulit ang salitang pag-aalala. Tila hindi lubos na nauunawaan kung bakit hindi na dapat mabahala pa. Nakatitig ng diretsyo si Sorayang kay Jok Song, na puno siya ng pagtataka at pag-aalinlangan. Sinabi niya ang kanyang napapansin, na tila hindi man lang nagpakita ng pag-usisa at pagtataka si Jok Song kung paano niya nalaman at naging pamilyar sa Dark Shadow Chi, isang sining na dapat ay matagal nang nawawala at lihim sa marami. Ipinahayag niya ang kanyang tanong, kung hindi ba dapat nababahala na baka ang iba pang lihim na pamamaraan ng 9 sects ay naibunyag na rin at napunta sa kamay ng Divine Cult, lalo na't alam na nito ang tungkol sa Dark Shadow Chi. Kasabay nito ay dahan-dahan nang tumayo si Jok Song sa kanyang inuupuan. Ipinahayag niya na namangha siya sa kung gaano katalas at kabilas makapansin ni Sorayang. Pagkatapos nito ay sumagot si Sorayang ng tapat na katotohanan, na wala pang ibang lihim na pamamaraan ang napapasa at nabubunyag. Siya lamang ang nakakaalam ng Dark Shadow Chi, at maging ang kinatatakutang Demon Lord ay walang kaalaman tungkol dito. Sinabi ni Jok Song ang kanyang malalim na pagdududa, paano siya magtitiwala sa isang young demonic dragon. Nagulat at bahagyang napalakas ang boses ni Sorayang, sabay itinama ang kanyang sarili at ipinahayag ng may diin na siya ay lubos na seryoso sa kanyang sinabi. Sa harap ng matayog at batong bundok na nakatayo ng matibay sa gitna ng kulay kahel at lila na kalangitan, kung saan ang hamog ay dahan-daang bumababa mula sa matarik na bangin at ang mga puno ay nakakapit sa gilid ng bato, narinig ang mahinahon at mabigat na tinig ni Jok Song. Ipinahayag niya ng may pag-iingat at pagtanggap sa kanyang puso na pinagkakatiwalaan na niya si Sorayang.
Ipinahayag pa niya na handa na siyang ibahagi at ipaliwanag kung ano ang tunay na suliranin at problemang kinakaharap ng Shaolin Temple. Pagkatapos marinig ang sinabi ni John Kyung, nanatiling tahimik si Sorayang, habang nakatuon ang kanyang atensyon kay Joksong. Nagtanong si Joksong kung alam ba ni Sorayang kung ano ang itinuturing na pinakakinakatawan at pangunahing martial arts ng Shaolin. Agad namang sumagot si Sorayang at ibinahagi na ito ay ang Muscle Changing Classic at Meru Washing Classic, ang dalawang pinakamahahalaga at pinakakilalang pamamaraan ng buong templo. Ipinaliwanag niya na ang iba't ibang anyo ng 72 consummate arts, mula sa matatag na pagtayo, mabilis na pagyuko, pagbato ng sipa, hanggang sa pagkayem ng kamao, na ang bawat kilos ay puno ng katumpakan at lakas. Ibinahagi pa niya na upang maging tiyak, ang 72 sining na consummate arts ay nabuo at hango mismo mula sa dalawang dakilang klasikong pamamaraan na Muscle Changing Classic at Meru Washing Classic. Ipinahayag pa niya na bagaman maaaring magtaka ang iba kung ano ang kaugnayan ng Buddhism sa sining ng pakikipaglaban, naiiba ang kalagayan ng Shaolin. Idinugtong pa niya na tulad ng nabanggit na, ang pananaw ng mga nasa Jiangho at daigdig ng mga mandirigma ay malayo sa pananaw ng mga tunay na mananampalataya. Dahil dito ay mayroon silang mga tungkuling kailangang gampanan, ngunit hindi rin may kakailan na napakahalagang ingatan at panatilihin ang mga pamamaraan ng pakikipaglaban na ipinasa ng kanilang mga ninuno at naunang mga guro. Pagkatapos ng kanyang paliwanag ay sandali siyang natahimik. Pagkaraan ng sandali ay dahan-dahan niyang ibinahagi ang nakapagtatakang katotohanan, ang 28 sa 72 consummate arts ay nasa hawak na ngayon ni Alliance Leader Dam Seung. Dahil dito, idinugtong pa niya na ang parehong bilang na nakatago sa sarili nilang Library of Sutras ay hindi ang orihinal, mga huwad at maling kopya lamang ang nakalagay doon. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Sorayang dahil sa matinding gulat, ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha at hindi makapaniwala na ang mga lihim na sining ng Shaolin Temple ay napunta sa kamay mismo ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Lalo pa siyang nabigla at halos mapataas ang boses ng banggitin na hindi lamang isa o dalawa kundi 28 ang kabuuang bilang ng mga ito. Hindi makapaniwala si Sorayang sa nawawala, kaya't nagtanong siya ng nauuto at puno ng pagtataka kung paano nangyari ang ganitong bagay. Pagkatapos ay ipinahayag ni Joksong ng mahinahon at may katapatan na handa siyang ibahagi ang buong katotohanan ng walang pagtatago. Ipinahayag ni Joksong na hindi makatwiran na ipagwalang bahala ang kaligtasan ng buong daigdig at ang kapakanan ng lahat, dahil lamang sa 28 bahagi ng kanilang 72 consummate arts ay wala na sa kanilang paghawak. Idinugtong pa niya na labis siyang nahihiya kung paano haharapin ang kanyang mga naunang guro at ninuno sa kabilang buhay, dahil tila mas labis pa nilang pinapahalagahan ang pagkawala ng mga sining kaysa sa tunay na kalagayan ng mundong nababalot na ng kasamaan at pagkabulok. Kasabay nito ay makikita ang isang insekto na dahan-daw ang gumagalaw sa makinis na ibabaw ng mangkok. Matapos ang mahabang katahimikan at pag-iisip, nagtanong si Sorayang nang may pag-aasam na malaman ang susunod na hakbang, kung ano na ang mangyayari at kung ano pa ang dapat gawin matapos ang lahat ng ibinahagi ni Joksong. Ipinahayag ni Joksong ang tanong kung narinig na ba nito ang tungkol sa blood parasite, dahil sa narinig na tanong biglang nanlalaki ang mga mata ni Sorayang sa matinding pagkagulat. Lumingon ng kalmado si Joksong kay Sorayang nang may bahagyang pag-unawa, habang ipinahayag niya na batid niyang pamilyar at narinig na nga ito ni Sorayang ang blood parasite. Sa gitna ng payapang tanawin na ito, ibinahagi niya ang nakapanghihilakbot na katotohanan, na higit sa kalahati ng mga matataas na pinuno at nakatatandang monghe ng buong templo ay nahawaan na ng nakamamatay na blood parasite. Hindi makapaniwala si Sorayang balita, sa kanyang isipan, ipinahayag niya nang may matinding gulat ng narinig ang pangalang blood parasite, tila hindi makapaniwala na ang bagay na iyon ay isang sumpa na kapasok pa sa loob ng templo. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pag-aalinlangan at pagkalito, kung paano at saan nagsimula ang lahat ng ito, at paano nagawang makapasok at makahawa ng ganito kalawak ang blood parasite sa Shaolin Temple. Tumayo si Sorayang, habang ang mukha ay puno ng pag-aalala at pag-asa, habang nagtatanong kung maayos pa ba ang kalagayan ng abat, ang pinakamataas na pinuno ng Shaolin. Hindi kaagad nakasagot si Joksong sa tanong, sa halip ay sumunod lamang ang mahabang katahimikan sa buong paligid. Ibinahagi ni Joksong na ang pinakamabigat na balita, na maging ang abat ay hindi rin nakaligtas at nahawaan din ng blood parasite. Ibinahagi pa niya na ang abat ay nagtataglay ng pinakamatibay na kaisipan na nakilala ng sinuman, kaya't noong nalaman niyang nahawaan siya ng blood parasite,
hindi siya nagpapanik at nawalan ng pag-asa, bagkus ay patuloy pa ring pinagsikapang pamunuan at pangalagaan ang Shaolin Temple hanggat kaya pa niya. Inidugtong pa niya ang buong katangian ng karamdaman, ito ay nagdudulot ng matinding lagnat na hindi mapigilan kahit ng internal energy, walang tigil na panginginig ng buong katawan, hindi regular na tibok ng puso, at paghina ng paggana ng mga laman loob. Bukod pa rito, dumarami ang iba pang sintomas tulad ng unti-unting pagkawala ng paningin at iba pang karamdaman na unti-unting sumisira sa lakas at buhay ng sinumang nahahawaan nito. Naalala ni Sorayang ang kanyang sariling nakaraan kung saan kagaya rin ang kanyang naramdaman noong nahawaan rin siya ng blood parasite sa kanyang katawan, habang tinitingnan lamang siya ni Dam Seyong sa kanyang paghihirap ng kanyang naramdaman. Kasabay nito ay ibinato ang isang maliit na bilog na bagay na dahan-daw ang gumugulong sa magaspang na lupa. Habang dahan-dahan itong gumugulong patungo kay Chan Hanji, kasabay nito ay nakatuon ang mga tingin ni Chan Hanji sa maliit na bilog na bagay na nakahiga lamang ilang pulgada mula sa kanyang nanginginig na kamay. Mabilis itong kinuha ni Chan Hanji at kinain, habang paulit-ulit na umuubo ng malakas, habang pinapanood siya ni Dam Seyong sa ibaba. Ipinahayag ni Jok Song na kung hindi nabigyan ng espesyal na gamot upang mapigilan pansamantala ang epekto ng blood parasite, hindi na magkakaroon ng kakayahang kumilos at gumalaw kahit kaunti ang mga apektadong monghe. Lumingon si Jok Song kay Sorayang at ipinahiwatig na batid na niyang lubos ang lahat ng ito. Agad namang sumagot si Sorayang na syempre ay alam niya ang ganitong katotohanan. Kasabay nito ay isang patak ng pawis ay dahan-daw ang tumutulo mula sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, tila nahihirapang bitawan ang nais niyang sabihin. Ibinukas niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit ang tanging nakalabas ay ang mahinang pagpapakilala na siya ay may ibang gustong ibahagi, na tila nagdadalawang isip pa kung sapat na ba ang kanyang lakas at tapang upang sabihin ang natitirang bahagi ng katotohanan. Sinabi ni Sorayang ang mabigat na katotohanan, na siya mismo ay nakaranas at nagdusa dahil sa blood parasite. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Jok Song dahil sa matinding gulat, habang hindi siya makapaniwala sa narinig, sinabi niya na posible bang nahawaan din at nagkaroon ng blood parasite si Sorayang. Ibinahagi ni Sorayang na nakakuha siya ng espesyal na gamot na pumipigil at nagpapahina sa epekto ng blood parasite upang hindi ito makapinsala sa kanyang katawan, at ginawa niya ito ng napakahabang panahon. Huminto sandali si Jok Song at itinuro ng bahagya si Sorayang, habang nagtatanong ng may matinding pagkagulat kung sino ang may gawang magdulot ng ganitong karamdaman sa kanya. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at muling nagtanong, sino naman ang may lakas ng loob upang gawin iyon sa young leader of the divine cult. Nakatingin si Sorayang sa malawak na tanawin ng mga bundok na nababalot ng kulay lila at rosas na liwanag ng dapit hapon, habang ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at malalim na paggunita, habang ibinahagi ang katotohanan, na bago pa man siya maging young leader, dumaan siya sa napakahirap at magulong buhay na puno ng pagsubok. Sa kalangitan ay makikita ang madilim na kalangitan kung saan ang maliwanag na buwan ay nakasilip sa likod ng mga manipis na ulap, habang ang mga bituin ay kumukutitap sa malawak na asol na langit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, na puno ng pagtataka si Jok Song, sinabi niya na hindi ba alam at hindi ba maalala ni Sorayang kung paano at bakit nangyari ang lahat ng iyon. Ipinahayag ni Jok Song na kung nanatili lamang siya sa loob ng Shaolin Temple, maaaring mas maaga pa niyang natuklasan ang nangyayari, ngunit sa halip ay napilitan siyang manirahan sa liblib na lugar na ito sa loob ng mahabang panahon, ilang dekada na ang lumipas, idinugtong pa niya na noong sa wakas ay namulat siya sa katotohanan, huli na ang lahat, kahit gamitin pa niya ang pinakadakila at pinakamalalakas na martial arts na taglay ng buong templo. Wala siyang nagawa laban sa tila maliit na insekto na siyang ugat ng lahat ng pagdurusa. Inidugtong pa niya na hindi pa iyon ang lahat, tinawag at dinala pa niya ang lahat ng pinakamahuhusay at tanyag na manggagamot mula sa iba't ibang panig ng lupa, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng lunas at paraan upang mapigilan ang sakit. Pagkatapos marinig ni Sorayang ang lahat ay napabuntong hininga na lamang siya at nagmuni-muni. Sinabi niya na hindi maaaring wala ng paraan, kung pagsasamahin at pagtutulungan lamang ang lahat ng kanilang lakas at karunungan, hindi dapat maging imposible ang paghahanap ng solusyon. Nakatingin lamang si Jok Song na may matinding lungkot at pagkabigat sa kanyang mukha, ibinahagi niya na ang mga tinawag niyang tanyag na manggagamot ay hindi rin nakaligtas, sila rin ay nahawaan at dumanas ng parehong pagdurusa dahil sa blood parasite.
idinugtong pa niya na bawat isa sa mga manggagamot na sinubukang gamutin ang mga apektadong monghe ay nahawa rin ng walang pagkakaiba, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy kung paano at sa anong paraan ito naipapasa mula sa isa patungo sa iba. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Sorayang, habang ipinahayag niya ng may pagkagulat at pagtataka. Paano nangyari iyon? Posible bang mangyari iyon kahit na maingat silang nagmamasid at nagbabantay sa lahat ng ginagawa nila? Sa kanyang isipan, ipinahayag niya na hindi maaaring mangyari iyon, dahil ayon sa alam niya, ang blood parasite ay karaniwang naipapasa lamang kapag nakain at nalunok kasama ng pagkain o inumin. Napuno siya ng matinding pagtataka, kung paano at bakit nangyari iyon kung ang ginawa lamang nila ay ang gamutin at alagaan ang may sakit. Wala silang ibang ginawa kundi ang subukang magpagaling sa apektado, ngunit kahit gayon ay nagkaroon pa rin sila ng sumpa. Ipinahayag ni Joksong ang kanyang hinala, na baka naman ay gumagamit si Dam Seyong ng isang lihim at kakaibang pamamaraan na hindi niya alam at hindi pa niya naririnig. Ipinahayag niya ng mahinahon ngunit may diin at tinawag niya si Sorayang bilang Young Demonic Dragon, agad namang tumugon si Sorayang ng may paghahanda. Ipinahayag niya na kahit hindi siya isang Buddhist monk, magiging katawa-tawa pa rin kung magmamalaki siya sa kanyang edad. Idinugtong pa niya na sa mahabang panahon ng paninirahan sa liblib na lugar na ito, tuluyan na niyang iniwan at tinalikuran ang lahat ng pagmamalaki at pansariling hangarin. Ibinahagi pa niya na mayroon sana siyang gustong itanong ng tapat, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Ang malalim at matagal ng pagtatanim ng galit at puot na namana pa nila mula sa maraming henerasyon, idinugtong pa niya na labis din siyang nahihiya at hindi mapakali sa ideya ng pagtatanong nito, dahil tila labag ito sa lahat ng dating alam at pinaniniwalaan nila. Puno ng katapatan at pag-unawa si Sorayang, habang ipinahayag niya ng mahinahon at may paggalang na hindi kailangang mahiya at mag-alinlangan pa si Joksong. Kasabay nito ay dahan daw ang kinuyam ni Sorayang kanyang mga kamao. Ipinahayag niya ng may katapangan at paninindigan na handa na siyang ibahagi at ituro ang paraan upang tuluyang mapuksa at maalis ang blood parasites. Agad namang lumitaw ang pagdududa sa mukha ni Joksong, at nagtanong kung seryoso ba talaga si Sorayang sa kanyang sinabi. Ibinahagi ni Sorayang ang kanyang tunay na layunin, nariyan siya upang ilantad ang mga pagkukulang at mali ng Shaolin Temple, at mayroon din siyang nais makuha mula sa templo, kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tumulong, na nagdagdag pa siya na mayroon siyang isang kondisyon bago niya ibigay ang buong kaalaman. Ipinahayag niya ng may buong katapatan ang kanyang kondisyon, kailangang maging mas aktibo at mas makilahok ang Shaolin Temple sa mga usapin at gawain ng Murem. Ang buong mundo ng mga mandirigma at disciples ng sining ng pakikipaglaban, biglang nanlaki ang mga mata ni Joksong sa kanyang nariring na kondisyon. Nakatingin ng diretso si Sorayang kay Joksong, habang ipinahayag niya na iyon din mismo ang kanyang nais at layunin. Ipinahayag niya ang katotohanan tungkol sa blood parasite, ito ang pinakamapaminsala at pinakamasamang uri ng parasito na umiiral, sapagkat ito ay namamalagi at nakakapit ng mahigpit sa mga ugat at mismong puso ng taong nahawaan nito, dahil dito, hindi ito madaling matuklasan at matanggal, at unti-unti nitong sinisira ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng biktima. Inidagdag pa niya ang buong katotohanan tungkol kay Dam Seyong, bago pa man siya maging pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Matagal na siyang nagtatag at namamahala ng isang lihim na samahan ng mga mamamatay tao. Ginamit niya ang kapangyarihan ng blood parasites upang kontrolin at manipulahin ang mga taong ito, at pinilit silang gumawa ng lahat ng uri ng nakakatakot at masasamang bagay na labag sa kalooban ng karamihan. Ibinahagi pa niya ang kanyang karanasan na noong siya pa ang tinatawag na Assassin King, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, talino, at kayamanan upang matuklasan ang paraan ng pagpuksa sa blood parasite. Inidugtong pa niya na sinubukan niya ang daang-daang uri ng lunas at pamamaraan sa kanyang sariling katawan, tinitiis ang matinding sakit at panganib, upang matuklasan kung paano tuluyang mapapalaya ang sinumang nahawaan ng sumpa. Ibinahagi niya na sa mahabang panahon ng pagsusubok, ilang beses na siyang halos mamatay at tuluyang mawala sa mundo, ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, may mga hindi inaasahang kaalaman at aral din siyang natuklasan sa gitna ng kanyang paghihirap. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap, nagtagumpay siyang makahanap ng tamang paraan upang labanan ito, ngunit kahit ang lunas na iyon ay lubhang mapanganib at inilalagay sa matinding panganib ang kanyang sariling buhay. Sa kanyang isipan, ipinahayag niya na ganoon talaga katikot at nakamamatay ang blood parasites,
hindi ito simpleng sakit lamang kundi isang bagay na kayang sumire sa buhay at kalooban ng sinumang mahawakan nito. Sa loob ng madilim at payapang silid, nakatayo si Sorayang sa gilid ng higaan kung saan nakahiga ang abot na payapang nakapikit at tila walang malay. Sa tabi naman niya si Joksong, sa kanyang isipan, sinabi pa ni Sorayang na tiyak na alam ni Damsayong higit sa sinuman na gaano man kalaki ang kapangyarihan at gaano man katiwali ang mga nangyayari sa Shaolin at Wudang, wala siyang kakayahang saktan at baguhin ang sinumang kabilang sa mga dakilang templong ito. Nagsalita si Joksong na uminom muna ng gamot ang abot at dahil dito ay nakatulog na lamang ito upang makapagpahinga. Sa kanyang isipan, sinabi niya ilang panahon na siyang nagdurusa ng ganito, ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at paakit, nananatili siyang matatag at hindi sumusuko, patuloy pa rin siyang kumikapit sa buhay at sa kanyang tungkulin, wala siyang panahon na magpahinga. Ang kanyang alaala ay puno ng mga araw na pilit niyang itinatago ang sakit upang hindi mag-alala ang iba, at ang tanong na laging bumabagabag sa kanya ay kung hanggang kailan pa niya kakayanin. Maingat na hinawakan ni Sorayang ang palso ng monghe, habang ang nagniningning na asul na chi ay dahan-daang dumadaloy patungo sa braso ng monghe. Kasabay nito ay ang mga ugat ay nagniningning at nagliliwanag ng matingkad na asul na liwanag, habang ang chi ay dahan-daang dumadaloy sa mga ito. Sa kanyang isipan, ipinahayag ni Sorayang na ang kapangyarihan ay dadaan mismo sa mga ugat at daluyan ng dugo, upang makarating ng direkta sa mismong lugar kung saan nakapalupot at naninirahan ang blood parasite. Pumikit si Sorayang ng mariin, habang pinagpawisan sa kanyang ginawa, habang ibinibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at pag-iingat upang hindi magkamali sa prosesong ito. Ipinahayag niya na naroon na siya, sa mismong lugar na kanyang tinutunton. Sa loob ng napakalawak na espasyo na puno ng magkakapulupot na pulang ugat at daluyan ng dugo, nakatayo si Sorayang sa gitna nito. Habang ang kanyang kamay ay bahagyang nakaunat upang damhin ang paligid, sinabi niya na dahil sa bisa ng gamot, ang dating magulo at mabilis na paggalaw ng mga ugat at ng mismong blood parasite ay unti-unting kumalma at hamupa na. Dahan-daang inilapat ang palad ni Sorayang sa nagniningning ng matinding asul na liwanag, ipinahayag niya ang kanyang plano, pupunuin niya ang evil chi sa buong lugar na ito upang tuluyang maitulak palabas ang nakapaloob na blood parasite. Matatag na nakatayo si Sorayang sa gitna, habang ang kanyang kamay ay patuloy na naglalabas ng matinding chi na bumabalot sa buong paligid. Kasabay nito ay napuno ng matinding pagkalito at pagkabahala si Sorayang, napagtanto niya na kahit na ibinibigay na niya ang tamang lakas na inaasahan niyang magdudulot ng pagtugon, tila walang nangyayari, dapat ay may marahas na reaksyon ng blood parasite, ngunit nananatili itong kakaiba at hindi katulad ng anumang uri na kanyang nakilala at pinag-aralan noon pa man. Makikita ang mga pulang ugat na nakapaligid dito ay biglang nagbago ng anyo. Ang mga ito ay naging parang mahahabang katawan ng parasito na dahan-daang lumalapit at kumakapit sa kanyang palad. Biglang sumugod ang maraming dambuhalang anyo ng blood parasite patungo kay Sorayang, kasabay nito ay napaatras ng bahagya si Sorayang, habang ang kanyang mukha ay puno ng gulat sa kanyang nakikita. Kasabay nito ay ang mga blood parasite ay mabilis na pumapalibot sa kanya, tila isang higanteng alon ng galit at pagkawasak na hindi tumitigil sa paglapit. Ang buong paligid ay napupuno ng walang katapusang hanay ng blood parasites na tila walang katapusan ng dami. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa laki at lawak ng panganib na kanyang kaharap, habang ang mga tunog ng paggalaw at pagnangalit ng mga nilalang ay parang kulob na pumupuno sa buong espasyo. Bigla nanlaki ang mga mata ni Sorayang, habang nahihirapan, sa kanyang harapan, tila bumuo ng makakapal at matitigas na kadena ang mga katawan ng mga parasito, na dahan-daang pumapalibot sa kanya. Lumipat ang tagpo, sa gitna ng malawak at mapayapang kalangitan na humahalo ang kulay asul at malambot na kulay rosas ng dapit hapon, malayang lumilipad ang isang malaking agila. Sa ibaba ay makikita ang gusali ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office. May isang tauhan ang naghahatid ng ulat ng may paggalang. Ipinaalam niya sa General Strategist na mayroong natanggap na mensahe na nagmumula mismo sa Mount Song. Ibinuglat ni Yosong ng dahan-dahan upang mabasa ang mga nakasulat na salita na nakapaloob sa maraming hanay ng masusing pagsulat. Naging seryoso ang kanyang mukha, habang binasa ang sulat, ang nakasulat ay ipadala agad si Pangryong patungo sa Shaolin Temple sa pinakamabilis na paraan, at gawin ito ng lubusang lihim. Sa kanyang isipan, sinabi niya na si Pangryong ay hindi kung sino lamang, siya ay disciples mismo ng Secret Demon Queen,
na sadyang pinadala upang pumasok at magmanman sa loob ng pamilyang Joksa. Idinagdag pa niya na bagamat hindi nila lubusang nauunawaan ang buong pangyayari, tila kailangan siya ng young leader para sa isang napakahalagang bagay. Sinabi niya ang kanyang labis na pagkalito, hindi niya maintindihan kung bakit inuutusan siyang magpadala ng malaking puwersa patungo sa Hilaga. Agad naman niyang napagtanto ang panganib, hindi maaaring gawin ito ng lihim, dahil tiyak na mapapansin at mabibigyan ng pansin ito ng Righteous Heavenly Alliance, na siyang maglalagay sa kanila sa matinding panganib. Napatanong siya sa sarili kung ang layunin ba ay sadyang pukawin ang atensyon ng kalaban, isang bagay na lubhang mapanganib at labag sa lahat ng patakaran ng lihim na pagkilos. Biglang nagbago ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng husto. Sa wakas ay nagliwanag ang kanyang isipan at naintindihan niya ang buong diwa ng plano. Napagtanto niya na ang paghahatak ng atensyon ay hindi pagkakamali kundi ang mismong layunin, upang ilihis ang tingin ng Righteous Heavenly Alliance at ng iba pang kaaway mula sa tunay at lihim na misyon na isasagawa ni Pangryong. Napabuntong hininga na lamang siya ng may halong tawa at pagkamangha, kinikilala niya na ang young leader ay isang taong lubhang nakakatakot dahil sa lawak ng kanyang pag-iisip. Iniisip niya ng malalim kung ilang hakbang na ang nauna nang nakikita ng young leader, kung gaano karaming posibleng mangyari ang nauna na niyang pinaghandaan, at kung anong mga lihim pa ang nakatago sa likod ng tila simpleng utos. Ngumiti na lamang siya ng bahagya at sa wakas ay naintindihan niya ang buong estratehiya at ang dahilan ng bawat utos, nagpasya siyang isagawa na ang lahat ng iniatas sa kanya. Lumipas ang 2 buong linggo, sa ilalim ng madilim at maaliwalas na kalangitan, makikita ang matatayog na sanga ng punong-pino na humahampas ng mahina sa ihip ng hangin, habang ang maliliit na kislap na lumulutang sa paligid. Sa gitna ng madilim at mabato na lupain, nakatayo si Sorayang sa harap ni Joksong, dahan-daang lumalapit si Joksong, habang nagtanong sa kalagayan ng kanyang pagsisikap. Nais niyang malaman kung mayroon na bang pagbabago at pag-asa. Sumagot si Sorayang ng tapat na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natuklasang paraan na tiyak at siguradong magtatagumpay sa paglaban sa blood parasite. Nagpapakita ng halo-halong pagkabigla at pag-aalinlangan si Joksong, habang dahan-dahan niyang ibinahagi ang balitang kanyang narinig, na ang dahilan kung bakit nagkasakit at naapektuhan ang mga manggagamot ay dahil sa mismong itlog ng blood parasite. Kinukumpirma ito ni Sorayang na ang mga itlog na iyon ay sadyang nakapasok at nakapanira sa loob mismo ng katawan ng mga manggagamot. Hindi na napigilan ni Joksong magtanong kung paano nagawang mangyari ang ganitong bagay, na tila imposible at labag sa lahat ng alam nilang kaalaman tungkol sa mga parasito. Napuno ng matinding pagkalito at pagtataka si Sorayang, habang hindi niya lubusang maunawaan ang sinabi. Ibinahagi niya ang kanyang pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang hoan at ipasok ang itlog ng parasito sa mga manggagamot nang hindi man lang napapansin, lalo pat nasa loob sila ng Shaolin Temple na bantay sarado at pinagmamasdan ng marami. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay tila walang saysay at hindi nagtugma sa inaasahan. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng natutunan niya mula sa kanyang sariling karanasan sa blood parasite, ngunit ibang-iba pala ang kalikasan nito kumpara sa kanyang inaakala. Makikita ang dulo ng daliri ni Sorayang na nakadikit sa pulang ugat na nagniningning sa ilalim ng balat. Sinabi niya ang nangyari. Noong sinubukan niyang punuin ang katawan ng pasyente ng Evil Chi upang itaboy ang parasito, bigla itong nagising at sumugod upang saktan siya. Agad naman siyang tinanong ni Joksong kung baka naman sinubukan ng itlog na pumasok mismo sa kanyang sariling katawan habang siya ay nakatapat dito. Tinitigan ni Sorayang ang kanyang kamay na may bakas ng maputlang pulang liwanag sa dulo ng daliri. Sinabi ni Sorayang ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga itlog ng blood parasite ay napakaliit na hindi ito nakikita ng mata, at kahit ang pinakamatalas na pandama ay hindi ito mararamdaman. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang ibuhos at pagtuunan ng buo ang kanyang demonic chi sa kanyang sarili, isang pag-iingat na ginawa niya sakaling mayroon man itong subukang pumasok sa kanya nang hindi niya namamalayan. Makikita ang dulo ng daliri ni Sorayang na nagniningning ng matingkad na pulang liwanag, kung saan ang mga ugat ay tila kumakalat at bumubuo ng isang bitag sa gitna. Ipinahayag ni Joksong na tama ang kanyang hinala mula pa sa simula. Ang kakayahan ng blood parasite na magtago at kumalat ng mabilis ay labis na nakakatakot. Upang mapigilan ito, kailangang maabot muna ng sinuman ang antas ng evolutionary realm o kahit ang pinakamataas na ultimate demon realm. Ibinahagi ni Sorayang ang buong katotohanan na ang association leader ay may planong tuluyang ihiwalay at patayin ang kapangyarihan ng Shaolin at Wudang,
ang gagawin niya ay hoon agad ng itlog ng parasito ang mga manggagamot sa sandaling subukan pa lamang nilang tumulong at magbigay ng lunas, upang walang matirang makakatulong at tuluyang maputol ang pag-asa ng mga dakilang templo, napabuntong hininga na lamang si Joksong nang may matinding pagkabigla sa tuso ng ganitong diskarte. Nagtanong si Joksong kung paano nagawang maging ganito kalupit at parang halimaw si Association Leader Dam Seong, ang taong dati ay kilala nilang may ibang puso at layunin. Iniisip din niya kung mayroon pa bang natitirang bahagi ng dating Dam Seong sa loob ng taong ito, o kung tuluyan na siyang kinain ng sarili niyang ambisyon at galit. Biglang dumating si Dang Pil at ipinapahayag niya na may dumating na tao mula sa Divine Cult na naghahanap sa young leader, kasabay nito ay dahan-daang lumingon sina Sorayang at Joksong kay Dang Pil. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pagsang-ayon at kasunod na utos, nagisingin agad si Pangryong upang simulan na ang nakatakdang gawain. Bagamat matapang at mabilis ang kanyang utos, sa kanyang isipan ay batid niyang kailangan na nilang gamitin ang lahat ng kakayahan ng kanilang pinakamahusay na ahente, alam niyang puno ng panganib ang misyon, at wala nang puwang para sa pagkakahuli at pagkaantala. Lumipat ang tanawin sa gitna ng kagubatan, sa pagitan ng mga puno ay may isang karwahe ang nakahinto sa gitna ng madilim na gabi. Sa loob ng karwahe, nakatayo sina Sorayang at Dang Pil, habang nakaharap sa nakahandusay sa sahig na si Pangryong, ipinahayag ni Sorayang ang muling pagkikita nila, habang si Pangryong ay hirap na hirap huminga, at paulit-ulit siyang umuubo. Ipinahayag ni Pangryong nang may pagkautol na hinding-hindi niya maibibigay at masasabi kung nasaan ang kanyang master, kahit paanong gawin nila sa kanya. Nakatitig si Sorayang ng seryoso kay Pangryong, habang ipinahayag niya na sa huli ay matutuklasan din niya ang katotohanan, at idinagdag pa na hindi iyon ang kanyang talagang itatanong at kailangan mula sa kanya. Itinanong niya kung may alam ba ito tungkol sa blood parasites, kasabay nito ay nagpakawala ng halakhak si Pangryong na puno ng panlilibak. Ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang karanasan, mayroong isang uri ng blood parasite na hindi kayang alisin at talunin kahit anong gamit ng evil arts, at sa katunayan ay kapag naramdaman at natuklasan nito ang evil chi, agad itong sumusugod at umaatake sa sinumang nasa paligid. Tinanong niya kung may alam ba si Pangryong tungkol sa ganitong uri ng sumpa. Tumingin si Pangryong nang may matinding paghamak at panlilibak, ipinahayag niya na tiyak na natutunan lamang ni Sorayang ang mga mabababang antas ng evil arts, at ang pagsubok niyang alisin ang blood parasite gamit ang ganitong kakayahan ay tila pagsusugal lamang, walang kasiguraduhan at tiyak na mapapahamak lamang. Biglang inilapat ni Sorayang ang isang niyang kamay na may nagniningning ng kulay lilang liwanag, at mariing inilapat ito sa ulo ni Pangryong, kasabay nito ay nanlaki ang mga mata ni Pangryong sa matinding sakit, habang malakas na napasigaw, at ang buong katawan niya ay nanginginig, habang tila hinihila ang kanyang diwa palabas ng kanyang katawan. Nakatingin si Sorayang ng mariin at puno ng galit, ipinahayag niya na wala ng oras para sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo. Bawat sandali ay mahalaga, at ang anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan. Dahil dito ay napilitang ibinahagi ni Pangryong ang katotohanan, ipinaliwanag niya ang ganitong uri ng blood parasite na umaatake kapag nakaramdam ng evil chi ay ang pinakabihira sa lahat. Idinagdag pa na hinding-hindi ito mapapalaya at matatanggal maliban na lamang kung ang sinumang susubok ay nakarating na sa pinakamataas na antas ng Pinnacle of Evil Arts. Nagtanong si Sorayang kung ano na ngayon ang gagawin nila. Naisip ni Dang Pil ang isang bagay na hindi dapat naroon, napagtanto niya na agad na ginamit ni Sorayang ang pamamaraan ng soul capturing art, isang lihim at mapanganib na sining. Ipinahayag niya na ginagamit ito ni Sorayang upang kontrolin ang isipan at kamalayan ni Pangryong. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, at ibinahagi niya na kahit habang nakamasid ay hindi siya lubos na makapaniwala na mayroon pang nakakagamit ng ganitong sining. Idinagdag pa niya ang kanyang narinig, na ang soul capturing art ay sinasabing kayang gamitin lamang ng mga nakarating na sa antas ng realm of the heavenly demon. Habang lumuluhas si Pangryong, ipinaliwanag pa niya ng may pagkautol na kahit siya ay hindi kayang tuluyang alisin ang blood parasite, ngunit agad din niyang idinagdag na mayroon pa ring ibang paraan upang malutas ang problema. Ipinaliwanag niya ang kanyang natutunan na ang tanging paraan ay patulugin muna ang parasito, kapag ito ay tulog na at hindi na makaramdam ng banta. Doon pa lamang maaaring lagyan ng evil chi sa katawan upang tuluyang matanggal at mawala ang sumpa. Lumipat ang tanawin sa malawak na hardin sa ilalim ng bituin, kung saan nakatayo si Dam Seong sa gitna ng namumukadkad na bulaklak na tila kumikinang sa mahinang liwanag.
Nagtanong si Sorayang kung paano nga ba niya mapapatulog ang ganitong mapanganib at matalinong nilalang. Sa gitna ng malawak na hardin na nababalot ng mahinang liwanag, sinabi ni Pangriung nang may pagkautal ang pangalan ng natatanging halaman, ang 10-color joy flower. Sinabi niya na sa sandaling maamoy ng blood parasite ang bango ng 10-color joy flower, ito ay agad na magiging matamlay at tutulag ng mahimbing. Nakatitig ng mariin si Dam Seyong sa bulaklak. Habang nakikita niya na halos bawat bulaklak ng 10-color joy flower ay may nakatagong insekto sa gitna, ang dating maganda at payapang tanawin ay biglang nagmumukhang nakakatakot at mapanganib, dahil ang lunas na kanilang hinahanap ay nagmumula mismo sa lugar kung saan dumarami at nabubuhay ang sumpang ito. Nakatayo si Dam Seyong sa gitna ng makukulay na bulaklak, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang katawan.